kapatids, dito sa Ted's Love TV. So for today's video ay explain natin ang mga karaniwang sakit ng ating mga alagang ibong kalapati. So in other words, common pigeon diseases. So part 1 po tayo ngayon mga kalapatids. So ang una po nating pigeon disease or sakit na i-explain ay ang Newcastle disease, avian pest. So ito ay isang viral infection na mabilis na makahawa at nagdudulot ng matinding pagkamatay. So ang mga sintomas ng mga ito, mga kalapatids, ay pag-ubo, hirap sa paghinga, pagkakaroon ng uhog sa ilong, pamumula ng mata at pagkaparalisa ng mga pakpak at saka ng paa. So wala pong lunas or gamot para sa sakit na ito mga kalapatids, ngunit maaari itong maiwasan sa pamamagitan ng regular na pagbabakuna at saka importante ay ang paglilinis ng kapaligiran. At kung meron tayong apektadong ibon ay dapat i-quarantine or isipalit natin ito kaagad sa ating iba pang mga alaga. Okay, so next is ang paramyxovirus BMV or baleling. So ito ay viral infection na nagdudulot ng neurological symptoms tulad ng pagkahilo, pag-ikot ng ulo at pagkawala ng balanse. So ang sintomas ng mga ito ay diarrhea, pagkahina at pagbaba ng timbang. So karaniwan itong na-observe mga kalapatids pag umiikot na yung ulo ng ating mga alagang ibon. So technically meron siyang PMV or paramyxovirus. So walang direktang lunas, ngunit pwede tayong gumamit ng supportive care gaya ng pagbibigay ng electrolytes at vitamina at pagbibigay ng probiotics para mas mapabuti ang kalusugan ng bituka ng ating mga alagang ibon. So merong mga iba na may mga gamot na raw for this kind of virus. However, itong mga suggestions na gamot nito or mga supportive care ang pwede natin gamitin. Next ay ang canker. So ito yung parang cheese or keso na ating na-observe sa bibig ng ating mga alagang ibon. So, sakit na sanhi ng parasite na Trichomonas gallinae, pagkakaroon ng dilaw na masa or mass sa bibig. So, nagdudulot ng mga lesions o sugat sa bibig at lalamunan. So, ang sintomas ng mga ito ay ang hirap sa pagkain at saka paglobo ng liig. So, technically ay lumulubo ang liig if yung canker ay nasa loob ng lalamunan ng ating mga alagang ibon. At isa rin sa sintomas nito ay ang pagkaroon ng mabahong hininga. So ang pwedeng gamitin nito ay gamitin gamot. Pwede tayong gumamit ng metronidazole o ronidazole, ang karaniwang ginagamit na gamot. So laging panatilihin malinis ang mainuming tubig at kapaligiran. Sa ganun ay maiwasan ang canker. So, bilang first aid nito, pwede tayong gumamit ng cotton buds nang sa ganun ay ma-remove natin yung canker. Then, yung iba ay gumagamit ng apple cider vinegar or di kaya normal na vinegar. Nang sa ganun ay mawala yung canker ng ating alagang ibon. So, check lang natin daily kasi if ma-remove natin ngayon, bukas ay meron na namang tutubuhan until sa mawala yung kabuong canker ng ating alagang ibon. Okay, next naman ay yung coccidiosis. So, ito yung sakit na dulot ng protozoa, parasite sa bituka. So, ang sintomas nito ay diarrhea na minsan may dugo, pagbaba ng timbang at panghihina. So, generally, ito yung na-observe natin na pagbaba ng timbang ng ating mga alagang ibon. Yung iba ay walang ganang kumain, palagi lang uminom ng tubig. So technically may parasite or may bacteria na nakapasok sa bituka ng ating mga alagang ibon. So gumamit ng anti-coccidial drugs tulad ng amprolium or sulfacenosalen. So manatilihin ang kalinisan ng tirahan at bigyan ng probiotics para mas mahusay ng digestion. So nakukuha rin ito mga kalapatids kung medyo madumi yung ating loft or yung ating mga cages dahil tumatuka yung ating mga alagang ibon, especially yung mga YB. So, yung kanilang dumi ay kanilang nakakain. So, yun ang magiging sintomas or yun ang magiging causes ng pagkakaroon nila ng sakit nito. Okay, so next ay yung worm infestations or yung mga
may mga roundworms or bulati yung ating mga alagang ibon. So, infestation ng mga bulati tulad ng roundworms at tapeworms sa digestive system. So, ang mga simptomas nito ay pagkawala ng gana ng pagkain, pagbaba ng timbang at mahinang paglago, or kung na-observe nyo ay hindi talaga bumibigat or gumaganda yung katawan ng ating mga alagang ibon. So, technically, baka dahil sa mga worm infestations. So, magbigay ng mga deworming medications bilang gamot. So, merong mga iba't ibang klaseng deworming. Merong mabibili sa mga poultry supply na panggamot na pangkalapati talaga. So, make sure lang mga kalapatids na yung mga deworming medications na ating gagamitin ay pangkalapati talaga. Meron kasing panganok. So, ingat lang po sa paggamit noon dahil medyo mataas yung dosage. So, may tendency na hindi makayanan ng ibon yung mga gamot na yun. So, pwede rin tayong gumamit ng mga natural na antibiotics or natural na mga deworming gaya ng bawang. So, ako mga kalapatids ay gumagamit ako ng herbal na bawang bilang pang gamot sa mga bulati. So, may mga ilan na natatanggal pero mas mainam na gumamit talaga ng pangkalapati na deworming medications. Okay, so I think yan lang muna yung ating video. So, sa next na video ay present naman natin yung part 2. Okay, so maraming salamat mga kapatids. Hanggang sa muli, so huwag kalimutan mo like, share, and subscribe dito sa ating YouTube channel.